Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Amethyst. Pinili ko ang pangalang yan dahil sabi nila, ang amethyst daw ay isang hiyas na simbolo ng proteksyon at kapayapaan. Dalawang bagay na biglang nawala sa buhay naming magbabarkada matapos ang isang bakasyong akala namin ay magpapatatag sa amin. Pero iyon pala ang magiging mitsa ng aming pagkawatak-watak. Ate J, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang tungkol sa saya ng dagat o sa ganda ng sunset sa Zambales. Tungkol ito sa mga lihim na nabaon sa buhanginan, sa mga lamat na hindi na kayang tapalan ng tawanan, at sa mga pagkakaibigang akala mo ay bakal, pero marupok pa pala sa papel kapag nasubukan ng tukso at galit. Nagsimula ang lahat sa isang group chat. Alam mo naman ang mga Pinoy, Ate J, mahilig sa drawing. Pero sa pagkakataong ito, pursigido ang lahat. Kami ang tinatawag na The Hexagon. 6 kaming magkakaibigan mula pa noong college. Guys, San Felipe, Zambales tayo. My family owns a small beach house there. Sagot ko na ang accommodation, ambagan na lang sa gas at pagkain. Chat ni Vesper sa GC. Siyempre, mabilis ang game at G ng lahat. Matagal na rin kaming hindi nakakalabas dahil sa kani-kaniyang trabaho. Akala namin, ito na yung chance para mag-reconnect. Pero Ate J, bago pa man kami makasakay sa sasakyan, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Si Thalia at Vesper, balita ko, ay madalas mag-away nitong mga nakaraang buwan. Si Zane naman, napapansin kong laging nakatitig kay Thalia kapag hindi nakatingin si Vesper. At si Soline, may mga revelasyong alam siya tungkol sa aming lahat na pilit naming itinatago. 3:00 pa lang ng madaling araw ay nasa meeting place na kami. Isang puting van ang nirentahan namin para kasya kaming 6 pati na ang mga gamit namin. Ready na ba ang lahat? Walang iwanan na. Biro ni Kael habang isinasakay ang mga cooler ng alak. Zambales, umanda ka. Uubusin namin ang alak mo. Tawanan ng lahat. Pero sa loob ng van, iba ang seating arrangement. Si Vesper ang nagda-drive at si Thalia ang nasa shotgun seat. Sa likod nila, sina Zane at Soline. Sa pinakalikod naman kami ni Kael. Habang binabaybay namin ang NLEX, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan ni na Vesper at Thalia. Walang holding hands, walang sweet talk. Si Thalia ay nakatingin lang sa labas ng bintana habang si Vesper ay tila nakatutok lang sa kalsada na parang may malalim na iniisip. Maya-maya, nagsimulang magpatugtog si Zane. Pumili siya ng mga kantang medyo sentimental. Napansin kong tinitingnan ni Zane si Thalia mula sa rearview mirror. At ang mas nakakakilabot, Ate J, nakita kong gumanti ng tingin si Thalia. Isang tingin na hindi para sa isang kaibigan lang. Isang tingin na may halong pagnanasa at sakit. Amethyst, napapansin mo ba? Bulong sa akin ni Kael. Ang alin? Maang-maangan kong tanong. Yung kuryente sa loob ng van, parang sasabog eh. Hindi ito outing. Parang funeral procession ang vibe natin. Biro ni Kael, pero alam kong seryoso siya. Pagdating namin sa Zambales, bumungad sa amin ang asul na dagat at ang mainit na sikat ng araw. Maganda ang beach house ni Vesper. Pribado, malayo sa ibang mga resort at napapalibutan ng mga puno ng agoho. Welcome to paradise! Sigaw ni Vesper na tila pilit na pinapasigla ang sarili. Nagsimula kaming mag-unpack.
Dahil 3 ang kwarto, napagpasyahan ng hatian. Si Vesper at Talia sa master's bedroom, sina Kyle at Zane sa isang kwarto, at kami ni Soline sa isa pa. Habang nag-aayos kami ni Soline ng gamit, bigla siyang nagsalita. "Amethyst, sa tingin mo ba magtatagal sila?" Tanong niya habang inilalabas ang kanyang sunblock. Sina Vesper at Talia, 3 years na sila, di ba? Normal lang naman ang away magkasintahan. Sagot ko. Umiling si Soline. Hindi lang away to. May amoy ng pagtataksil sa hangin. At ang malala, nasa loob lang ng heksagon ng anay. Kinabahan ako sa sinabi ni Soline. Alam ko na matalas ang pakiramdam niya. Noong college pa lang, siya na ang unang nakakaalam kung sino ang nagkakatuluyan o naghihiwalay bago pa man ito'y anunsyo sa grupo. Noong hapon, nag-swimming kami. Okay naman ang lahat sa simula. Naglaro kami ng frisbee, nag-inuman sa tabing dagat, at kumuha ng maraming litrato para sa Instagram. Squad goals. Ika nga. Pero habang lumulubog ang araw, lumalabas din ang mga totoong kulay ng bawat isa. Pagdating ng gabi, nag-set up kami ng bonfire. Naglabas si Kyle ng tequila at ilang bote ng beer. Dito na nagsimulang uminit ang usapan. "Let's play a game," mungkahi ni Zane. Truth or drink, pero walang personalan. Kung ayaw mong sumagot, shot ng 2 sunod. Lahat kami sumang-ayon. Nagsimula sa mga simpleng tanong. Sino ang pinakakuripot? Sino ang pinakapabebe? Hanggang sa napunta ang bote kay Vesper at ang magtatanong ay si Zane. Tinitigan ni Zane si Vesper ng diretso sa mata. "Vesper, totoo ba na plano mo nang mag-propose kay Talia ngayong weekend?" Natahimik ang lahat. Napatingin si Talia kay Vesper. Ang inaasahan naming sagot ay isang masayang oo. Pero ang isinagot ni Vesper ay kumuha ng baso at uminom ng 2 sunod na shot ng tequila. Hindi siya sumagot. Ramdam ko ang pagkapahiya sa mukha ni Talia. Ang masama pa roon, hinawakan ni Zane ang balikat ni Talia sa harap naming lahat, na tila ba inaaliw ito. Hinayaan naman ni Talia. "Vesper, bakit hindi mo sinagot?" Tanong ni Talia. Medyo may tama na ng alak ang boses. "Wag na nating pag-usapan yan dito, Thals. Outing to, hindi confrontation." Malamig na sagot ni Vesper. "O baka naman kasi, may iba ka ng plano? O baka may iba ka ng iniisip?" Hirit pa ni Talia. Doon na nag-umpisa ang tensyon. Si Kyle, na laging tagasalo ng awkward moments, ay biglang nag-joke, pero walang tumawa. Hating gabi na pero gising pa rin ako. Hindi ako makatulog dahil sa init at sa ingay ng alon. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Pagdaan ko sa veranda, may narinig akong nagbubulungan. Sumilip ako ng kaunti. Nakita ko si Zane at Talia. Magkadikit sila at si Talia ay umiiyak habang nakasandal sa dibdib ni Zane. Hindi ko na kaya, Zane. Pagod na ako sa pagiging perfect girlfriend para sa kanya. Hindi niya ako nakikita. Hikbi ni Talia. Andito ako, Talia. Alam mo naman na noon pa, ikaw lang ang gusto ko. Handa akong maghintay, pero parang ito na yung pagkakataon natin. Bulong ni Zane sabay haplos sa buhok ni Talia. Nanlaki ang mga mata ko. Magkababata sina Vesper at Zane. Paano nagawang traidorin ni Zane ang matalik niyang kaibigan? At si Talia, bakit siya nagpapadala? Aalis na sana ako para hindi nila ako makita. Pero laking gulat ko nang makita ko si Soline sa dilim. Nakatayo malapit sa pintuan. Pinapanood din sila. Tumingin sa akin si Soline at itinapat ang hintuturo sa kanyang labi. Shh! Doon ko napagtanto, Ate Jay, na hindi lang pala ako ang nakakaalam. At ang outing na ito, isa itong ticking time bomb na handa nang sumabog anumang oras. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Zambales ay tila nang uuyam. Napakaganda ng panahon, pero ang bigat ng dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Naabutan ko sa hapagkainan si Vesper na tahimik na nagkakape habang nakatingin sa malayo. Maya-maya ay bumaba na rin si Talia. Suot ang kanyang oversized shirt at shades. Halatang namamaga ang mga mata mula sa pag-iyak kagabi.
Good morning, bati ni Talia, pero hindi siya tumingin kay Vesper. Direkta siyang umupo sa tabi ni Kael na abala sa pagluluto ng breakfast. Oh, heto na ang specialty ni Kael, ang scrambled secrets. Biro ni Kael, sinusubukang basagin ang katahimikan. Walang tumawa. Kahit si Zane, na huling bumaba, ay tila umiiwas din ng tingin. Napansin ko ang palitan ng sulyap ni na Zane at Talia. Maikli lang, pero puno ng kahulugan. Si Soline naman ay tahimik lang na nagbabasa ng libro sa gilid. Pero alam kong bawat kilos namin ay nire-record ng matalas niyang isipan. Mag-island hopping tayo mamaya. Biglang anunsyo ni Vesper. Ang boses niya ay malamig at may autoridad. Nag-arkila na ako ng bangka. Doon na tayo magtanghalian sa kabilang isla, yung mas tago para walang ibang tao. Ayos yan! Mas wild, mas masaya! Sigaw ni Kael, bagamat halatang pilit ang kanyang enerhiya. Habang naghahanda kami ng mga gamit, hinila ako ni Soline sa isang sulok. Amethyst, mag-ingat ka mamaya. Ang dagat ay malalim, pero mas malalim ang galit na kinikimkim ni Vesper. Akala niyo ba hindi niya alam? Nakita ko siyang nakatayo sa may bintana kagabi habang nandoon sina Zane at Talia sa veranda. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kung alam ni Vesper, bakit parang wala lang sa kanya? Bakit nagyaya pa siya ng island hopping sa isang liblib na lugar? Sumakay kami sa isang malaking bangka. Ang alon ay medyo malakas at ang bawat hampas nito sa gilid ng bangka ay parang babala. Habang nasa biyahe, uminom na naman sina Zane at Kyle. Si Vesper ay nasa dulo ng bangka, malayo sa amin, nakasuot ng sunglasses at tila nakikipag-usap sa bangkero ng pabulong. Nang makarating kami sa isang maliit at abandonadong cove, doon kami bumaba. Maputi ang buhangin at napapaligiran ng matatayog na bato. Walang ibang tao. Kami lang. Dito tayo, sabi ni Vesper. Zane, tulungan mo akong magbaba ng mga cooler. Sumunod si Zane. Habang naglalakad ang dalawa palayo sa amin, naramdaman ko ang kaba. Si Talia naman ay tila balisa. Pabalik-balik ang tingin sa dalawang lalaki. Guys, laro tayo ng volleyball. Yaya ni Kael para maibsan ang tensyon. Naglaro kami. Pero ang atensyon ng lahat ay na kay Vesper at Zane na seryosong nag-uusap sa ilalim ng isang puno ng niyog. Hindi namin marinig ang pinag-uusapan nila. Pero nakita namin ang pagbabago sa mukha ni Zane mula sa pagiging kampante, naging putla ito. Biglang tumayo si Vesper at sumigaw, inuman na. Naglabas siya ng isang bote ng mamahaling whiskey. Para sa pagkakaibigan natin, para sa hexagon na kahit kailan ay hindi matitibag. Tumagay ang lahat. Pero bawat tagay ay parang lason na unti-unting lumalason sa samahan namin. Nang malasing na nang husto si Kyle, doon na lumabas ang tunay na bangungot. Vesper, pre, sorry na. Biglang sabi ni Zane habang nakasubsob ang mukha sa mga kamay niya. Lasing na siya at ang guilt na kinikimkim niya ay hindi na niya kayang itago. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang hampas ng alon. Para saan ang sorry, Zane? Tanong ni Vesper. Ang boses niya ay kalmado, pero iyon ang nakakatakot na uri ng kalmado. Alam mo naman, di ba? Yung tungkol sa amin ni Talia, hindi ko sinasadya, pre. Mahal ko siya. Diretsyong sabi ni Zane. Tumayo si Talia, nanginginig. Zane, tumahimik ka na. Lasing ka lang. Hindi, Talia. Pagod na akong magtago. Vesper, sige na. Saktan mo na ako. Suntukin mo na ako. Pero aminin natin ang totoo. Matagal na kaming may relasyon sa likod mo. Nung nasa out-of-town seminar ka, nung mga gabing sinasabi mong busy ka sa work, kami ang magkasama. Inasahan naming magwawala si Vesper. Inasahan naming may suntukang mangyayari. Pero tumawa lang si Vesper, isang tawang nakakapangilabot. Alam ko, sabi ni Vesper habang nilalaro ang baso niya. Alam ko ang lahat, Zane. Alam ko yung mga hotel na pinupuntahan nyo. Alam ko yung mga messages nyo sa isa't isa. Akala nyo ba ganun ako katanga? Tumingin si Vesper kay Talia. At ikaw, Talia,
Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pagbabago sa iyo? Kaya ko kayo dinala dito para tapusin na to. Anong ibig mong sabihin, Vesper? Tanong ko habang nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi lang naman sina Zane at Talia ang may tinatago. Di ba, Sulin? Lumingon si Vesper kay Sulin na kanina patahimik. Namutla si Sulin. Vesper, wag mo nang idamay ang ibang bagay dito. Bakit hindi? Isang outing lang to, di ba? Ibulgar na natin lahat. Sigaw ni Vesper. Si Sulin, ang akala nating matalino at tahimik sa grupo. Siya ang dahilan kung bakit nalugi ang business ng pamilya ko. Siya ang nag-leak ng mga confidential files sa kalaban namin kapalit ng malaking pera. Nagkagulo na ang lahat. Si Kyle ay tila natauhan sa kalasingan at pilit na inaawat si Vesper. Si Talia ay humahagulgol na sa buhanginan. Si Zane naman ay nakatulala lang. Tila hindi makapaniwala sa mga naririnig. Lahat kayo, traitor, bulyaw ni Vesper. Akala nyo ba dinala ko kayo rito para mag-enjoy? Dinala ko kayo rito para makita nyo kung gaano kabilis mawawala ang lahat sa inyo. Biglang kinuha ni Vesper ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ngayon na, sabi niya sa kabilang linya. Maya-maya, natigilan kami nang makita naming umaalis ang bangkang sinakyan namin. Ang bangkero, na kanina ay naghihintay sa amin, ay mabilis na pinaharurot ang bangka palayo sa isla. Vesper, anong ginagawa mo? Iiwan mo ba kami rito? Sigaw ni Kyle. Hindi ko kayo iiwan, sabi ni Vesper habang naglalakad patungo sa kakahuyan. Diyan lang kayo. Mag-usap-usap kayo. Mag-away-away kayo hanggang sa maubos kayo. Kinuha ko ang lahat ng bag nyo, ang lahat ng cellphone nyo, at ang lahat ng pagkain. Good luck surviving the night. The Hexagon. Naiwan kaming 5 sa dalampasigan habang unti-unting dumidilim. Wala kaming gamit, wala kaming komunikasyon, at ang tanging kasama namin ay ang mga lihim na sumira sa aming pagkakaibigan. Si Talia ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Si Zane ay sinubukang habulin si Vesper sa loob ng gubat, pero bumalik din dahil sa sobrang dilim at takot na baka may bitag si Vesper. Kasalanan niyo to, sisi ni Kyle kina Zane at Talia. Kung hindi kayo naglandian, hindi tayo aabot sa ganito. Ah, talaga ba, Kyle? Sagot ni Zane, na ngayon ay galit na rin. Akala mo ba malinis ka? Sino ba ang kumuha ng pera sa fund ng batch natin noong college? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagnakaw noon at pinagbintangan mo yung ibang student? Tumigil na kayo, sigaw ko. Mamatay tayo rito sa gutom at uhaw kung mag-aaway pa tayo. Mamatay talaga tayo. Bulong ni Sulin habang nakatingin sa langit. Dahil hindi pa tapos si Vesper, nakita niyo ba ang dala niyang bag kanina? May dala siyang baril. Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kagubatan. Sinundan ito ng isang nakakangilong sigaw. Hindi iyon sigaw ni Vesper. Iyon ay sigaw ng isang taong nasasaktan ng husto. Vesper! Sigaw ni Talia. Pero bago pa siya makatakbo, may lumabas mula sa dilim ng mga puno. Hindi si Vesper ang lumabas, kundi isang estranghero na kasuot ng itim at hawak ang duguang damit ni Vesper. Sino ka? Tanong ni Zane habang humahanap ng pwedeng ipangdepensa. Ang lalaki ay hindi sumagot. Itinuro niya lang ang dulo ng isla kung saan may isang maliit na liwanag. Kung gusto niyo pang mabuhay, sumunod kayo. Pero isa sa inyo ang kailangang maiwan. Nagsimulang magkagulo ang lahat dahil sa sinabi ng estranghero. Anong kailangang maiwan? Sino ka ba? Sigaw ni Zane, pero ang lalaki ay nanatiling tahimik at dahan-dahang umatras pabalik sa madidilim na puno. Ang liwanag sa dulo ng isla ay tila isang parola ng pag-asa, pero alam naming lahat na may kapalit ito. Hindi ako maiiwan dito. Tuliro na sabi ni Talia. Zane, gawin mo ang lahat. Iligtas mo ako. Pero si Zane, na kanina lang ay nagtatanggol sa kanya, ay umatras din. Sa gitna ng panganib, ang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay biglang naglaho, napalitan ng survival instinct.
Naglakad kami patungo sa liwanag, nanginginig at puno ng pagdududa. Pagdating namin sa dulo ng cove, laking gulat namin nang makita si Vesper. Nakaupo siya sa isang bato, hawak ang isang baso ng alak, at sa harap niya ay isang maliit na speedboat. Ang estrangherong nakaitim ay tauhan lang pala niya, isang setup para takutin kami ng husto. "Gusto niyo bang umalis?" tanong ni Vesper. Ang kanyang boses ay wala ng galit, kundi isang malalim na pagkapuot na mas masakit pakinggan. "May 4 na upuan lang ang boat na ito. 6 tayo rito. Sino ang 2 itatapon ko sa islang ito?" Nagkatinginan kami. Ang The Hexagon na binuo ng ilang taon ay tuluyan ng nagkapit pira-piraso. Si Suline, na laging handa, ay biglang lumuhod. "Vesper, sorry, ibabalik ko ang pera. Huwag mo lang akong iwan dito." "Ang pera ay kikitain, Suline. Pero ang tiwala, kapag nabasag, kahit anong pandikit ay hindi na kayo magiging buo." Sagot ni Vesper. Tumingin siya sa akin. "Amethyst, ikaw lang ang walang ginawang masama. Sumakay ka na." Sumunod ako, nanginginig. Sumakay din si Kyle matapos mangako na hinding-hindi na magpapakita kay Vesper. Ang natira ay sina Zane, Thalia at Suline. Nag-away-away ang tatlo, nagsumbatan at nagmura sa harap ng dagat. Sa huli, pinasakay ni Vesper si Suline dahil sa isang dokumentong kailangan pa niya rito. Iniwan namin sa dalampasigan sina Zane at Thalia. Ang 2 nagtaksil, ang 2 nagnakaw ng kaligayahan ni Vesper ay naiwang magkasama sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, wala na silang pagmamahal sa isa't isa. Ang huling nakita ko ay ang pag-iyak ni Thalia habang tinutulak siya palayo ni Zane. Nang makabalik kami sa mainland, walang nagsalita. Doon na natapos ang aming pagkakaibigan. Ang isang outing lang sana ay naging huling gabi ng Hexagon. Wala nang kumontak sa isa't isa. Si Vesper ay naglaho na parang bula matapos ibenta ang lahat ng ari-arian niya. Si Suline ay nahaharap sa demanda. At ako? Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang hampas ng alon at ang mga sigaw sa Zambales. Mga ka-confess, diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang masakit na paalala na ang pinakamatibay na samahan ay kayang buwagin ng isang maling hakbang at ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng buhanginan. Iyan ang kwento ni Amethyst. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga taga-subaybay. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito, na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang sarap o pakinabang. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating community. Muli, ako ang inyong Ate Jay. Ingat kayo palagi at tandaan, ang bawat sikreto, gaano man kalalim ibaon, ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Hanggang sa muli.